Patay ang isang PhilAm gym custodian matapos pagbabarilin sa tapat ng kanyang bahay sa Daly City sa California sa Amerika. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa kuha ng CCTV noong September 29. 8 beses na palang pinagbabaril ang PhilAm na si Rolando Yanga. Ayon sa San Mateo County District Attorney's Office, bago ang insidente, sinita ni Yanga ang isang customer dahil sa hindi pagsunod sa hygiene protocol ng gym kung saan nagtatrabaho si Yanga. Nauwi raw ito sa pagtatalo. Sinundan daw ng lalaki si Yanga pauwi sa kanyang bahay at doon pinagbabaril. Naaresto ng pulis ang suspect kinabukasan sa kanyang bahay. Mahaharap siya sa reklamong murder. Inireklamo naman bilang accessory to the crime ang kanyang ina na nagmaneho raw ng kotse para sa kanyang anak. Wala silang pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi. Bangkay na nang matagpuan ang lalaking 47 anyos sa Siquijor. Ayon sa pulisya, nakita ng isang concerned citizen ang lalaki na nakalabas ang paa mula sa mababaw na hukay. Wasak ang kanyang mukha matapos bagsakan ng bato. Itinuturong sospek sa krimen ang bayaw ng biktima. Ayon sa misis ng lalaki, nakita ang tsinelas ng kanyang kapatid na sospek malapit sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Mainit daw ang dugo ng kapatid niya sa kanyang asawa dahil sa kinikimkim umano niyang galit. Nahuli ang sospek makalipas ang ilang araw. Wala siyang pahayag. Narito naman ang iba pang personalidad na naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador noong Biyernes. Nag-file ang COC si Froilan Serafico, incumbent Representative Bonifacio Busita, pati sina Ernesto Balite, Luke Espiritu, Yodi de Guzman at si Elvis Beniga. Pero hindi na siya humarap sa media. 15 party-list organizations naman ang naghain ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Ito naman ang mga naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador nitong Sabado. Una naghain si Warlito Bovier, na sinundan ni Maria Charito Billones, Gerson Ares, Ben Tulfo, Ludegario Estrella, Sani Matula, Relly Jose Jr. at Richard Nicolas. Rolando Rastaman Plaza, Virginia Sabit, Wilson Aklan at si Primo Capuno Jr. na hindi humarap sa media. 23 party-list organizations ang naghain ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Nagpatuloy pa rin po ang paghahain ng kandidatura ng ilang personalidad para sa pagkasenador kahapon, araw ng Linggo. Kabilang po sa mga naghain ang COC sina Jimmy Bondoc, Junbert G. Gayuma, Wilson Amad, Sixto Lagare, Erwin Tulfo, Ernesto Arellano, incumbent Senator Pia Cayetano at John Rafael Escobar. 14 na party-list organizations naman ang naghain ng CONCAN. Hanggang kahapon, 87 na ang kabuang bilang ng mga nag-file na party-list groups at 78 naman sa pagkasenador. Mga mare, pregnant sa kanyang unang anak ang Starstruck alumnus at trans man na si Jessie Corcuera. Sa Instagram, nag-share ng maternity photo si Jessie. Anya, ang kanyang partner at mga anak nito ang nagpa-realize sa kanya kung gaano niya kagustong magkaroon ng sariling anak. Una raw niyang plano na magkaanak sa pamamagitan ng in vitro fertilization o IVF. Pero nagkaproblema siya financially. Ngayong taon, napagdesisyonan niyang siya na ang magbubuntis. Giit ni Jessie, hindi magbabago ang responsibilidad niya bilang ama sa mga anak ni Camps kapag ipinanganak na ang newest family member na tinawag nilang si Ninja. Bumisita naman sa Pilipinas for the first time ang Thai actresses na sina Ling at Orm. Sa kanilang meet and greet, ikinuwento nila ang kanilang experiences sa Pilipinas at pag-explore nila sa Pinoy fast food. Nireveal din nila sa fan meet ang kanilang susunod na TV series. Hindi naman maitago ng mga fans ang kilig sa ilang eksena sa fan meet gaya ng pagkanta ng dalawa.
Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Zambales, Tarlac, Bataan at ilang panig ng Quezon. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal po ang thunderstorm advisory hanggang 12:24 ngayong tanghali. Kaugnay po sa lagay ng panahon ngayong Lunes, kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Miss Veronica, ano po mga lugar ang direkta maapektuhan nitong LPA na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility? Ito pong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay naka-embed sa Intertropical Convergence Zone ng ITCZ. So, yung epekto, itong low pressure area at ITCZ, nagdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa may Bicol Region, Mimaropa, Quezon, Rizal, Laguna at Batangas po. Gaano po kalaki yung posibilidad na maging bagyo ang binabantayang tropical depression sa labas po ng PAR? Opo, yung tropical depression sa labas ng PAR ay yung chance, may kababaan pa naman yung chance ng pag-develop, pero hindi naman natin tinatanggal yung possibility nito dahil nasa karagatan pa nga. At mababa rin naman yung chance na pumasok ng ating PAR. So yung ulang naranasan po dito sa Metro Manila, hanggang kailan po natin ito may experience? So, nasaan kasi natin ngayon, posible pa rin maging maulan, Metro Manila, although pagdating ng mga susunod na araw, asahan naman natin yung pagbuti ng panahon. May mga lugar na inulan po ng yelo at parang laman din ng balita yung mga buhawi at ipo-ipo. Paano pa nabubuo ang mga ito? So, yung mga hail, pati na rin yung mga ipo-ipo, sila nabubuo kapag meron tayong severe thunderstorm. So, kapag sa hail naman, may parte na sa mga thunderstorm cloud na tinatawag nating freezing point. So, kapag may mga particle na kahit yung maliliit na particle, sabihin nating mababalutan sila ng tubig pag habang umiikot sila ng umiikot sa ating mga thunderstorm cloud. So, hanggat hindi sila bumababa, umiikot lang sila, kumakapal ito. So, ayun yung nagiging hail natin. At kapag mabigat na, saka ito mahuhulog. So, ayun po yung nagiging hail natin. And then, yung pag sa ipo-ipo naman, so, sa mga thunderstorm kasi may malakas na hangin na pababa, meron din namang mga hangin na pataas. So, kapag nagkakaroon sila ng salubungan, nagkakaroon ito ng vortex, and then, ayun yung nagiging revolving winds. So, itong hail, itong ipo-ipo, nangyayari lang siya kapag meron tayong mga CB clouds or cumulonimbus clouds or mga thunderstorm clouds. Miss Veronica, sa ibang bansa kasi, di ba yung mga hail napakalalaki? Pero dito sa Pilipinas, lumalaki po ba ito at gaano ito kadelikado para sa mga taong nasa labas ng kanilang mga bahay? So, yung base po sa mga report na previously na nakita ko, hindi pa naman lumalaki ng sobrang laki yung mga hail. Pero hindi din naman natin tatanggalin yung possibility na yan. So, kapag may hail tayo, importante na mag-take tayo ng shelter as much as possible sa loob ng bahay. Etong mga hail kasi na to, kahit maliit man yan, since manggagaling yan sa mga ulap, so magiging malakas pa rin yung epekto. Pwedeng makabasag ng mga salamin ng kotse, pwedeng kapag tumama direkta sa atin ay mapanganib nga. Kaya kung nararamdaman na natin na kung may hail, magkakaroon ng hailstorm, make sure na take shelter under a magandang structure ng building or sa loob ng bahay as much as possible. Okay, maraming salamat sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Kakaroon muli ng panibagong cardinal ang Simbahang Katolika sa Pilipinas. Siya, si Catholic Bishops' Conference of the Philippines President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio David, o mas kilala bilang Bishop Ambo. Inanunsyo yan mismo ni Pope Francis sa kanyang weekly noontime prayer sa St. Peter's Square sa Vatican City. Isa si Bishop Ambo sa 21 obispo na nakatakdang i-install sa isang seremonya sa December 8, 2024. Siya na ang ika-10 obispo sa Pilipinas na ginawaran ng posisyon. Batay sa Catholic Church hierarchy, pumapangalawa at magsisilbing advisors ang mga cardinal ng Santo Papa. Ikinatuwa naman ng Catholic community at kaanak ni Bishop Ambo ang magandang balita tulad ni GMA veteran journalist Cara David na proud pamangkin sa kanyang tito.
Nagliab ang isang eroplano na palanding na sa Las Vegas Airport sa Amerika. Makikita nagsimula ang apoy sa ilalim ng eroplano. Base sa statement na inilabas ng airline, agad napansin ng kanilang mga piloto ang usok ilang sandali bago ang aktwal na landing kaya naideklara agad ang emergency. Pagkalapag ng eroplano, mabilis itong nirespondihan para maapula ang apoy. Ligtas ang mahigit 200 pasahero at crew. Sa iba pang balita, kasama na ang mga solo parent at kanilang anak o dependent sa National Health Insurance Program ng PhilHealth. Batay po sa inilabas na circular ng PhilHealth, sinabing otomatikong covered na ng programa ang solo parents at kanilang mga anak na nakarehistro sa Solo Parents Office o Solo Parents Division. Sasagutin po ng gobyerno ang bahagi ng kanilang premium contribution. Para ma-avail ang programa, pwedeng mag-walk-in ang solo parents sa pinakamalapit na local health insurance office at magpasa ng mga dokumento o otomatikong ma-enroll kung nakadeklara bilang solo parents sa database ng DSWD. Arestado sa Quezon City ang isang lalaking inireklamo dahil sa pangahalay umano sa minor de edad na kapitbahay. Ang akusado ay giniit na pinagbintangan lang siya. Balitang hatid ni James Agustin. Sa labas ng isang sari-sari store sa Quezon City na aresto ang 28 anyos sa lalaki na inireklamo ng kanyang kapitbahay. Subject ang lalaki ng warrant of arrest para sa kasong 2 counts of rape by sexual assault. Nung makakuha siya ng tropa, kasama niya yung magulang niya, yung nanay niya, doon sa may tapat ng tindahan niya. Nagtago siya pero parang tago tapos bumabalik-balik pa rin siya doon sa lugar nila. Ayon sa pulisya, minor de edad ang babaeng biktima na ilang taon ng kapitbahay ng akusado. Nangyari itong kasong ito, last pandemic 2020, 5 years old yung namolestya niya. Nagsumbong yung bata pero hindi pa rin nagsampa ng demanda yung mga magulang. Then uli ito, nung mag 7 years old na yung bata, so doon nag-file ng demanda laban dito sa akusado natin. Ikalawa sa most wanted persons list ng pulisya ang naarestong lalaki. Dati na siyang nakulong dahil sa pagsusugat. Nang tanungin kaugnay sa kanyang pagkakaaresto, Pinabintangan lang po talaga ako. bakit po kaya? Kasi, minsan po kasi nagsisinungaling pa ngayon. Kasi parang gusto ko perahan. So wala ho kayong ginawang gano'n? Wala naman po. Alam niyo ba may warrant laban sa inyo? Apo, minakit nga po ako. Inihanda na ng pulisya ang mga dokumento para sa return of warrant. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.